Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Linggo, August 10, 2025. Usapan po natin ang mga reaksyon pagkatapos po ng ginawa ng Senado ng pagbasura sa impeachment case laban kay BP Sara Duterte. Ayon po sa maraming observers, ang sabi nila na duwag daw po ang Senado. Tinawag na nila ito na sinaduwag at kung ano-ano pang mga pangalan. Ngunit mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang ibig lamang po sabihin ng mga kritikong ito na hindi po nila naintindihan ang kahalagahan ng mga pangyayari. Sapagkat try to imagine kung halimbawa po si Tito Soto ang naging presidente ng Senado at ang ginawa po nila ay sinuway nila ang utos ng Supreme Court. Ano po ang mangyayari? So, ibig po sabihin, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, magkakaroon po ng constitutional crisis. At marahil sa mga panahon ito, nagkakagulo na ang ating bansa. So, sa mga kritiko po, nagsasabi na mali ang ginawa ng mga senador. Nangangahulugan lamang na hindi po nila naintindihan ang kanilang mga pinaglalaban. Basta ang halaga may isagawa, sa katuparan kung ano ang gusto nila. Ngunit hindi po nila inaalintana ang mangyayari sa ating bansa. Marami po, lalo na yung mga makakaliwa, nagprotesta, nagrarally at pinabatikos dito ang mga senador sa kanilang ginawa. Ngunit tayo po ay nagpapasalamat sapagkat tama po ang kanilang ginawa. At nagpapasalamat po tayo na ang naging Pangulo ng Senado ay si Senador Chis Escudero. Tama po ang kanyang hakbang at ito ay may re-record sa ating kasaysayan bilang dakilang Senado sa modernong kasaysayan ng Pilipinas. Ang naging boto po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay 19-1. 19 in favor of compliance with the order of the Supreme Court. 4 po ang negatibo. They wanted to defy the order. Isa naman po ang nag-abstain sa katauhan ni Ping Lacson. Ang 4 na negative ay si Pangilinan, si Ma'am Aquino, si Risa Hontiveros, at sino ba? Si Ma'am Aquino, Pangilinan, Hontiveros, at meron pa po isa. 4, Hontiveros, Pangilinan, Aquino, hindi natin maalala isa, pero 4 po yan. Isa naman po ang nag-abstain, si Ping Lacson. Ngayon, ito po si Ping Lacson, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay nagpapakita lamang na playing safe, wala pong paninindigan. O katulad ng iba, hindi rin niya alam kung ano ang kahalagahan ng pagsunod sa
kautusan ng Supreme Court. Samantalang yung apat, tama po si Soto, si Pangilinan, si Ontiveros at si Aquino. So, ang apat po na yan na advocated to defy the order of the Supreme Court. Ang ibig lamang po sabihin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na hindi po karapat-dapat na ito ay maging senador. Ganon din po yung mga kongresista na umaatake sa ginawa ng Senado. At papasalamat po tayo doon sa 19 senators na bumoto ng pabor. Particularly po Senator Marcolita, Chis Escudero, at sa iba pong mga kasama, kay Alan Cayetano especially, even Pia Cayetano, at sa kanila pong mga kasama na pumabor. Hindi po ito usapin tungkol kay VP Sara. Usapin po ito, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, kung dapat bang manatili tayo na magiging matatag bilang isang republika, sapagkat kung hindi po sinunod ang decision ng Supreme Court, nangangahulugan po na magkaroon tayo ng constitutional crisis at wala na pong susunding batas sa Pilipinas. So magkakagulo po. Naulit natin ang ginawa po ng Senado, hindi po pagpabor kay VP Sara. Ito po ay pagpabor sa kung ano ang tama ayon sa ating saligang batas, sapagkat sa ilalim po ng saligang batas, tanging Supreme Court lamang ang pwede magsabi kung ano ang ayon sa saligang batas o hindi. Sa makatwid, kung ano po ang sinasabi ng Supreme Court tungkol sa saligang batas, tama man o mali sa ating pananaw, yan po ay dapat sundin kung nais po nating manatili na isang matatag na republika. At ito po ang ginawa ng mga senador. Hindi po pinag-uusapan kung anong political party sila affiliated. Ang pinag-uusapan po, dapat bang sundin ang kautusan ng Supreme Court o hindi, regardless of your personal opinion on the matter. Yun po ang naging issue at tama po ang naging decision ng Supreme Court. Hindi po nangangahulugan na sila ay kampi laban kay VP Sara. Ang issue po at hand was whether to comply with the order of the Supreme Court or not. At yun po ang nanaig sundin ang kautusan ng Supreme Court. Pagkat kung hindi po susundin, pagkakagulo po tayo. Kaya yung sinasabi po nila na talo ang taong bayan sapagkat dinisregard ng Supreme Court ang accountability. Ganon din po ang Senado. Hindi po totoo yan, sapagkat mismo nabanggit sa nasabing desisyon that after February 6, kung nanaisip ng House of Representatives, pwede po silang maghain muli ng impeachment case laban kay VP Sara. At maliwanag po na sinabi ng Supreme Court sa nabanggit na decision na hindi nila ina-absuelto sa VP Sara. Dineklara nila ang constitutional ang nabanggit na impeachment case sapagkat nilabag nito ang proseso
na nakatadhana sa saligang batas. Particular ang 1 year rule back at ang right to due process ng nasasaktan na si Pepe Sara. Yun po ang naging dahilan kung bakit idineklara ng Supreme Court na unconstitutional ang nabanggit na impeachment case. Ginawa po ng Supreme Court sa nabanggit na decision, binigyan ng panuntunan kung ano ang tamang proseso to initiate an impeachment complaint within the bound of the Constitution. Yun po. Nauulit natin, hindi totoo ang sinasabi nila ng mga kritiko na under the new decision of the Supreme Court, there can be no more impeachment against unimpeachable officials. Yan po ay paninira, panlilito sa taong bayan upang magulo ang ating kaisipan sa bagay na ito. Maliwanag po that the House of Representatives can still impeach unimpeachable public officials provided, of course, that they have to comply with the constitutional requirements for the purpose. Kaya mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, ito po ay binibigyan natin ng paglilinaw. Pinaulit po natin, hindi kaduwagan sa bahagi ng mga senador, lalo po hindi pagtalikod sa kanilang katungkulan sa ilalim ng saligang batas ang kanilang ginawa ng pagbasura sa impeachment case laban kay Pepe Sara, bagkus ito ay pagsunod sa kautusan ng Supreme Court na pawalang bisa ang impeachment case laban kay Pepe Sara. Kailangan pumalima ang mga senador sa nabanggit na kautusan, sapagkat kung hindi, kakagulo po ang ating bayan. Lamang ng mga senador kung ano ang tama. Hindi, mga kababayan, mga barangay, pagsamantala po, bukasan natin ang ating talakayan ngayong umaga. Maraming po salamat.